ko lang tanungin po ang ating minority leader, ano po ba ang magagawa natin? Ano pa ang magagawa natin upang tumigil na ang China sa ginagawa dito sa ating bansa? Samantalang nagawa na ng Coast Guard ang gagawin po nila. I would like to find out from our minority leader, no? Hindi ko narinig sa kanyang privilege speech kung meron siyang solusyon sa mga bagay na ito. Binanggit lang niya, Madam Chair, ang professionalism. Binanggit niya ang courtesy. Now, I would like to find out what kind of professionalism and courtesy that the Coast Guard need to have in order to check the abuses being done by the Chinese government over this small country called the Philippines na mahal po nating lahat, Madam Chair, my dear colleague. Madam Chair, bago ko po sagutin yan, yung tanong na yan, yung tanong ng China. Hindi ako napupunta ron. Yung nagpunta po kayo, last na nagpunta kayo. Years na po yun, taon na. Kaya, Madam Hindi na po Speaker, I understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, mahinang agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. Ang, ang Madam China po Speaker, ay... my dear colleague, nung ako nagpunta ng China, ako po yung naglibot sapagkat doon, pinipersecute ang mga Kristiyano. Marami kami mga pastor na hanggang ngayon nakakulong pa sa kulungan ng China. Kaya ako nagpunta sa China about several years ago to have a fact-finding mission on how many of our pastors are still in jail. Madam Speaker. Madam Speaker, marami pa eh. Marami pang nagtatago ng mga Kristiyano ron. And I would like to declare to the whole world that China is one of those countries that are still torturing and persecuting many Christians in this world, Madam Speaker. Kaya ako nagpunta ng China several years ago. Pero alam nyo, Madam Chair, my dear colleague, nung binubuli na po tayo ng China, naku, hindi po na ako nagpunta ron eh. Hindi na ako eh. Yun po ang sagot ko, Madam Speaker. Well, para sa kaalaman po natin ng ating pero siguro alam naman niya yan, ang China po ay pangalawa na sa ating GDP sa buong mundo. Siguro mga 20 billion to 24 billion trillion pala, 20 to 24 trillion dollars GDP. Pero hindi po ako nagtatanggol ng China. Ang sinasabi ko lang, professionalism, saka yung conduct natin. Kasi we are a government of laws. That's true. Not of men. Madam Ibig sabihin, Chair, meron pa kayong sinasabi. Ganon din po naman na pinapaniwalaan ng China eh. Ganon din na pinapaniwalaan nila eh. Tayo, hindi lamang tayo naniniwala doon. Ginagawa pa natin. Hindi ba? Pero yung China po hindi pwede ginagawa. ba sumagot po muna ako sa iyo? Kasi pinasasagot mo ako eh. Madam Speaker, pwede bang baka mahalatang senior citizen na tayo eh. Madam Speaker, sagutin ko muna ang kaibigan ko po. Una po, kailangan guided tayo ng batas. Anong kilos natin bilang officials? Yun po ang itinutuwid po natin. Kaya we have to regain the trust even in this Congress of the people. And we shall abide by our own laws. In contrast, yung inireklamo natin ng China, sa China, dahil kahit yung laws nila, hindi katulad ng mga batas natin, by tradition, maliit lang yung Madam Chair, may I know, kung kanina, andali po, gusto ko maintindihan lahat eh. Gusto ko maintindihan lahat ang sinasabi ninyo. Madam Speaker, he is my visitor in my time. So, kindly let me finish. Opo. May I just know, to whom should we regain the trust? Binanggit niyo kanina eh. To whom? To our people. To our people. And Okay. we can regain the trust if we observe
properly the laws we passed. What I am mentioning are the laws passed by this Congress to guide us as public officials. Pero yung tanong mo po kanina, Madam Speaker, ano pa ang pwedeng gawin natin? Hindi po ako expert dito, kaya hindi ako naggagaling-galingan. Pero, kailangan aralin natin anong ginawa ng Vietnam. Anong ginagawa ng Vietnam na they are protecting their territory, pero tahimik sila. Anong ginagawa ng mga bansang minention mo na they are protecting their territory, pero hindi kasing ingay natin? You know what I am worried at? Siguro, hindi naman sa pagmamagaling, pero malalim ang pag-aaral ko sa bansang ito. Sabi nga sa Sun Tzu, he who knows himself and knows the enemy will win all battles. He who knows himself and does not know the enemy has a chance to win. And he who does not know himself and does not know the enemy will lose all battles. Sun Tzu. Tara, binabasa natin yan, di ba? Kaya kailangan natin malaman sila, mapag-aralan. Pangalawa, alam nyo iba ang bansang yan. Yung mga European countries, sumakop yan. Nag-colonize, di ba? Kinolonize tayo ng Espanya, sinakop tayo ng Japan, kung